ang pinag-uusapan, abay talagang pinagtutulungan nila si Congressman Leandro Libiste. Well, Congressman Leandro Libiste, dahil ikaw ay minsang nag-sit-in sa aking klase sa Constitutional Law 2 at dahil ikaw ay talagang matalino at talaga namang alam kong malinis ang iyong hangarin, dahil ikaw ay kumita na ng malaki sa iyong power business at hindi na kinakailang mangurakot, re-resbakang kita. Ngayon, dating isang kongresista, pag-usapan natin, magkano ba talaga ang kubra ng mga congressman? Di ba? Magkano ba talaga ang kinukuha ng mga nagmamalinis sa Delima, ng mga jokno na nagtatahimik ngayon? Ngayong may kontrobersya sa 2 million na Christmas bonus, tahimik. Ngayon, ang una-una kong sasabihin, totoo po yan. Meron talagang 2 million na bonus ang mga congressman. Yan po ay nanggagaling kuno sa speaker. At hindi lang po yan. Kada magre-recess ang Kongreso at 4 na beses nagre-recess ang Kongreso, meron din pong tag 2 million yan. Dahil ang dahilan, kapag uuwi sa distrito, maraming bigay-bigay, so binibigyan ng tag 2 million. So Christmas gift po talaga yan, Christmas bonus yan, pero kaya naman binibigay sa Kamara de Representante dahil ang dahilan, mamimigay din ang mga congressman sa taong bayan. Pero wag niyong i-deny na yan ay Christmas bonus. Dahil yan talaga po ay tunay na Christmas bonus na kayo lang mga congressman at mga senatong ang nakikinabang. Malinaw po yan. Karanasan ko po yan bilang isang kongresista. Talaga pong pag Pasko, may Christmas bonus over and above. At alam nyo pa, yung Christmas bonus na yan, posible po yan bukod pa dun sa chinecheque. Kasi yung mga chinecheque, yan yung mga nasa budget talaga na pantautan ng budget ng Kamara de Representante. So magkano ba talaga ang kubra ng isang kongresista? Well, unang-una ho, yung sinasabi nila na para sa empleyado yan, hindi totoo. Kasi ang sweldo ng mga staff sa Kongreso, hindi po yan pinapasok sa budget ng kada congressman. Ang sweldo po ng plantilla at ng mga consultants, yan po ay nakapasok mismo sa budget mismo ng Kamara de Representante, hindi sa individual na congressman. Now, kada congressman po ay merong plantilla. Ano po yan? Okay, meron pong plantilla na 6. Okay, yung Chief of Staff, Legislative Staff Officer 4, 3, 2, 1, and 8. So, 6 po yan. Pero bukod po dyan, na ang sweldo ay nanggagaling sa Kongreso, hindi doon sa monthly budget ng congressman, meron pang pong 10 na mga consultants na yung panahon ko po ay tagto 200,000, yung 10 tagto 20,000 kada linggo. Kaya nga po sinasabi nila, lugi ang congressman pagdating sa mayor dahil ang mayor ang daming ghost employees. Pero bawi naman po ang congressman. Ito po ang kanilang kubra. Unang-una, yung sweldo, nakacheque po yan, 4 million a year. Dahil yan naman po talaga ay government standardization na scheme, no? Ang congressman po at mga senatong, second highest na sweldo, ang pinakamataas pong sweldo, yung presidente na umaabot ng mga 5 million. Pero ito po ang hitch. Yung sinasabi nila na liquidation by mere certification, alam niyo ba magkano kada congressman yan? Yan po ay 58 million kada congressman. 58 million. So kung di-divide mo yan sa 12, yan po ay pumapatak ng 4.8 million. Ngayon, dadagdagan mo pa yung 4 million salary, sabihin na natin 400,000 yan, so nagiging 5.2 na. Pero meron pang ibang mga budget na ibinibigay. Meron pa yung travel allowance, meron pa yung office supplies. Bukod pa po yan doon sa MOOE. Pumapatak po talaga na kada buwan ang nakukuha ng isang kongresista ay 7 million a month. Panahon ko pa po yan, ha? Yan po ay cheque. Bukod pa yan yung mga cash na binibigay ng speaker tuwing ang Pasko at tuwing magkakaroon ng congressional break. Now, bukod pa po dyan, merong PDAF na tinatawag na ngayon, allocables ang tawag nila. Nung panahon ko, 70 million. So, ibig sabihin, tanggapin mo o hindi, meron kang 70 million intended para dun sa mga infrastructure projects na maliliit, mga pang multipurpose hall, na yan naman ang hinihingi talaga ng mga botante, no? So, ngayon po, itinaas ang allocables. Ang allocables ngayon,
220 million. Mantakin nyo ha. Ilang taon lang akong umalis ng Kongreso. Umalis po ako ng Kongreso 2017. From 17 na PDAF, naging 220 million na yan. Lahat po yan ng kongresista. Nung panahon ko, kung merong kongresista na tatanggap, ang nakukuha nila ay 10%. Ako po talaga Kristiyano. Kaya ako po talaga binuhos ko lahat ng aking pondo para sa mga proyekto. Kaya kung titignan nyo yung aking mga proyekto, makikita nyo, napakalaki ng aking mga multipurpose halls kung ikukumpira mo doon sa multipurpose halls sa ibang kongresista. Ang sinasabi ko lang sa mga contractors, hindi na ako hihingi kasi barya lang naman yun. 70 million na kada isang multipurpose hall is 1 to 2 million. Bakit mo pa pagkakainteresan yun? Eh kinikita ko naman dati yun sa private sector. Kaya hindi ko na pinapansin yan. Gaya ni Congressman Lebiste na kumita na po yan. Huwag niyong sasabihin ha. Pero kumita po yan ang binenta niya, yung kanyang solar project. Hindi po bababa. Sa 50 billion ang kanyang kinita. So kung ilalagay mo na lang yan sa bako, ang 50 billion, magkano yan? Sabihin mo ng 10% interest, edi meron na siyang 500 million a year. Kaya hindi niya kinakailangan ang mga kwarta na nanggagaling sa kongresista. Ngayon, so dati-dati po, 10% yan kapag kalye, 5% kapag building. Pero ngayon nga po, sabi ni Mayor Bagalog, ay nagiging hanggang 60% napupunta sa kanila. O magkano yun? 60% ng 220. O ang 10% na lang ay magkano yung 2.2. So kung nawawala 220, magkano yun? Magkano ang lumalabas doon? 220 less sa 70%. Magkano yung 70%? Ang natitira na lang siguro mga 30 million. So 90 million na yan. O di ba? Meron na siyang 7 million naman plus meron pa siyang 90 million doon guaranteed. Doon sa allocables niya. O divide mo yan by 12, roughly 9 million. Eh so magkano nakubra nila? Eh di nasa 16 million na sila ama. Pero ito po ang bonanza. Kaya talagang gusto nilang maging kongresista miski wala naman sila alam sa paggagawa ng batas. Maski sila ay napupunta lang doon nagpapacheck na attendance. Bakit sila gusto maging kongresista? Dahil nga po sa infra budget. Now, ang formula po na dinivise ni Yusek Cabral, hindi bababa ang kada district congressman sa 1 billion na infrastructure. Kahit ano pong mangyari, hindi bababa yan sa 1 billion. That's the great equalizer. Ngayon, 70% of 1 billion is 700 million. O, sabihin na natin, hindi gahaman si congressman. Kalahati ang kinikita niya. E mantakin nyo, 500 million din yan. So kung sa tingin nyo, konti lang ang kubran mga congressman, nako, lahat po yung mga yan, kapag yan nag-9 terms, bilyonaryo po sila. Kaya nga napakamahal na po ngayon, tumakbo para congressman. Gagastos sila hanggang 400 million para manalo sa kongresista kasi nga naman, kung makakakuha ka ng 1 billion worth of project, sabihin na natin malinis sila. Sabihin na natin na ililimit nila to 20% ang kita nila. O magkano 20% ng 1 billion? O di ba? That's 200 million. Yung 15 million amount pa nila. O, di ba? So that's 200 plus 150, 350. Kaya nga, gagastos sila hanggang 350 kada eleksyon kasi ang balik naman yan times 3 dahil 3 taon ang kanilang termino. Naintindihan nyo na ngayon kung bakit namimigay ng pera, lalong-lalo na ang mga kandidato sa kongreso. Dahil nakatago ang kanilang kubra dun sa infra. At pati yung mga chinichikehan ng gobyerno, abay pipirma lang sila. I certify that the public funds amounting to how much? 58 million minimum in MOOE was spent for a public purpose. Pero yung 58 million, kulang pa po yun dahil meron pang supplies, meron pang travel allowance. Pumapatak po yan siguro mga 70 million. Pirma lang. I certify that it was spent for a public purpose. Alam niyo, nung bago ako sa Congress, maraming nawawalan ng trabaho dyan sa Kongreso kasi may natatalong kongresista, may nagti-3-termers. So lahat po yan, habang nagkakaroon ng briefing, kasi may briefing na ginawa si Professor Claire dun sa Kongreso, no? Nandun po yan, nakapila-pila sila, nagbibigay ng resume. Aba, may kinuha ko kasi isang hindi na veterano sa Kongreso kasi nga, hindi ko alam kung paano yung liquidation. Akala ko, ang liquidation, mahirap. Abay,
Biro mo, kumuha ko na isang tao na old-timer dahil ang akala ko kinakailangan ko isang veterano para mag-liquidate. Yung pala, pipirmahan lang. I hereby certify that the amount of 70 million was spent for a public purpose. Yun lang. Yun yung tinatawag na liquidation by mere certification. So ganyan katindi po ang kubra ng mga congressman. Kaya uulitin ko po, bukod pa sa presidente na merong 100 billion na insertion sa budget na binigay ni Zaldico ang 25%, ang katotohanan po talaga, ang korupsyon talaga, nasa pinakamatataas na opisina ng gobyerno mula presidente hanggang congressman at mga senatong. Si Miriam Defensor Santiago po, siniwalak din kung magkano ang budget ang kubra ng mga congressman. Babalikan po natin yan. Siguro bukas, babalikan natin yung expose ni Miriam Defensor Santiago dahil dyan po talaga sa Senado, ang system naman, eto total budget, let's divide it by 24. Ganun lang po sila. Kaya malalaki po talaga ang kubra. Kaya naman, umaabot ng 1 bilyon ang gastos ng isang senatong kasi meron naman siyang 6 na taon para bawiin. At talaga namang ang ROI nila baka 500%. So, mga kaibigan, no? Wag po tayo magpaninlang. Pinagtutulungan nila si Leandro Libiste. Nagsasabi po siya ng totoo dahil ako po nanggaling na sa Kongreso. Sa totoo lang po, nung lumipit ako sa Malacanang at ang presidente nga si Tatay Digo, naku po, talaga namang budget. Kasi sa Kongreso dati, walang tigil ang dating ng mga cheque. Walang tigil yung pagdidistribute ng Committee on Accounts ng cash. Doon sa session hall, doon sa malapit doon sa roster ng speaker, may maliit na kwarto roon na nakatago, may pintuan doon. Doon sila namimigay ng cash. Naku po, limpak-limpak, boxes of pera ang pinamimigay doon. Cash po yan. Kapag cash yan, yan na yung galing kay speaker, galing sa Committee on Accounts na hindi nila pinapublish nang hindi malaman ng mga taong bayan. So yung mga nagmamalinis, aminin, napakalaki na ngayon kumpara doon sa aking panahon. Kasi nung panahon ko, nandiyan si Tatay Digong. Di ba, binito nga niya, nung kauna-unahang pagkakataon na ang mga congressman ay naglagay ng sangkatutak na mga insertions, binito lahat ni Tatay Digong. At wala siyang pakialam. Nagkaroon tayo ng reenacted budget for 1 or 2 months, wala siyang pakialam. Hindi siya pumayag na gawing palabigasan ng mga magnanakaw ang kaban ng bayan. Which is the opposite now. Kasi nga, kapag ang presidente mismo nangunguna na ginagawang palabigasan ang kaban ng bayan, siyempre, lahat na ay susunod. Pasensya na kayo, sinira ko ang New Year nyo. Pero dapat malaman ninyo. Ako naman kasi dati pa ako nagsasabi, palibasa, hindi nga ako kumita sa infra dyan, sinasabi ko na dati-dati pa ha, yung 5% building, 10% kalye. At mahirap talaga pag ikaw ay party list kasi hindi mo kontrolado yung district congressman. Totoo po, marami kong projects na nakuha. Pero lahat po yan, kinuha ang credit, kinuha ko ano man ang kubra ng mga district congressman dahil nga yung district engineer nagre-report sa district congressman. Kaya nga po kung nais nating maputol itong korupsyon na systemic na sa Kongreso, kinakailangan baguhin natin ang siste. Hindi na dapat kada district ang pag-elect ng congressman, gayahin natin ang sistema sa Europa. Kinakailangan ang basihan ng eleksyon ay partido at ang kanilang plataforma de gobyerno. Ganyan pong nangyayari sa Europe. Kaya walang district engineer na sumusunod sa isang district congressman. At kaya lahat ng proyekto, talaga namang pong centralized planning ang nangyayari. At hindi gumagawa lang ng proyekto para pagkakitaan ng politiko. Pag-isipan po natin yan. Posible kayang arestuhin din ni Trump si Marcos? Nako, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kasi alam mo, itong bigyan ko lang kayo ng background, yung Venezuelan president, inaresto ho ng Amerika. Sa madaling salita, nasa ibang bansa, imagine niyo na lang, yung presidente ng ibang bansa, inaresto ni Trump. Hinuli sa sarili niyang lungga. Saka nakakita ng gayon, Panoorin nyo itong video na ito kung posible ba na sa bandang tagal-tagal arestuhin po ni Trump si BBM.
Kasi alamin muna natin, ano ba ang dahilan kung bakit inaresto ni ni Trump si Venezuela president, ha? Tingnan natin. Alam mo kasi itong pag-aresto na ito talagang nagkaroon ng matinding trigger sa buong mundo. Bakit? Kasi syempre, isa kang sovereign state with its own laws, with its own military, with its own police. And yet, naaresto ka mismo sa loob ng kanila pong bansa. Ito ho kasing presidente nila na si Nicolas Maduro. Ito po ay presidente na since 2013. Imaginein mo, 2013, 2026 inaresto siya. Ibig sabihin, 13 years. 13 years siyang namamayagpag. Could you just imagine the power that this person has, di ba? During the time na he was arrested. Ito nga lang Pangulo natin eh. Ewan ko kung Pangulo. Yung Pangulo natin sobrang inabuso na ang kapangyarihan. As in, kinontrol ang legislative branch, maging siguro ilang judicial part, di ba? Kasi tandaan ninyo, kahit pa tayo ay three branches of the government, merong impluensya ang head of state o yung executive, which is the president. Marami nagsasabi na talagang inaabuso at ginagamit na ng presidente ang kanyang kapangyarihan at pagmanipula sa mga ibang branches ng ating gobyerno to the point na sobrang kapangyarihan niya, kontrolado niya lahat. Although I'm still hoping that yung ating judicial ay hindi kontrolado ni Marcos, pero may mga nagsasabing ito'y kontrolado daw. Hindi ako naniniwala. Pero may mga nagsasabing kontrolado na rin ni Marcos dahil sa tindi nga naman ng pera, alam naman natin ang tinding insertion ng nangyari ng mga nakaraang di ba? So ibig sabihin talagang malupit yung kanilang kakayanan na mamahagi ng pera. At dahil doon nai-impluwensya nila ang legislative branch, di ba? Yung pansinin ninyo, di ba? Meron yang 2 million na Christmas bonus, saan ka pa? Kung ikaw ang congressman, papalag ka ba sa presidenteng nagbigay sa iyo at naglagay sa iyo ng allotment na 2 million tuwing Christmas, tuwing Undas, at kung ano-ano pang holiday. Every holiday, anak ko ng tutsang kalabaw, every holiday meron silang pa 2 million aside from the monthly. So imaginein mo, tiba-tiba ka diba? Talagang dahil doon ikaw ay sisipsip o ikaw ay kontrolado ng presidente. At sa tingin ko, ganun din naman ang nangyari siguro dito kay sa Venezuelan president. So imaginein mo, if you are ruling for 13 years, ibig sabihin nun, you have much power during the elections, and syempre sa atin din ng sumisipsip sa yung mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng kasundaluhan, opisyal ng kapulisan. 13 years ka na mamayagpag. Diba? Kaya ka na natili dyan dahil sa tindi ng kapangyarihan mo. Pero in a split of a second, mantakin mo, siya ay inaresto ng presidente ng ibang bansa. Kaya nga ang tanong ngayon dyan, pwede kaya ito si BBM arestuhin din ni Trump? Puta. Yan ang ating pag-uusapan. Diba? Ano ba kasi ang dahilan, Banat Bay, na inaresto ni Trump itong presidente ng Venezuela? Ang isa sa binigay na dahilan ng Americans para sinasabi nila kung bakit sila nangialam ay dahil sa ito daw po ay dahil sa droga. Bangag. Hindi naman bangag yung presidente, pero pinahihintulutan niya ang kartel, ang mga drug cartel. Hinahayaan niya, di ba, na pumasok ng Amerika yung mga drug cartel.
Para bagang sinasabi ni Trump, dahil dyan, dapat ka nang arestuhin dahil nadadamay na kami. Yun ang sinabi. Yun ang kasi, nag-spark ito ng matinding political question. Dahil pwede bang makialam ang ibang bansa sa isang sovereign state? Ang sabi ng Amerika, to justify it, sandali, chotomate. Sabi, chotomate ko dasay. Damay na kami sa kaguluhan ninyo dyan. Nadadamay na yung aming importation ninyo ng droga sa aming bansa. Diba? Kaya pumasok na si Trump sa eksena. Sabi niya, hindi pwede. I-stop, sabi niya. I-stop. Malayo man ang Pilipinas para tayo ang mag-import ng droga sa Amerika. Ang tanong ngayon ay, sa tingin nyo ba ay dahil sa pagiging di umano, according to his sister na si Amy Marcos, ay bangag ang ating presidente. Bangag ang ating presidente, sabi ng kanyang kapatid. Sa tingin nyo ba ay hindi na makikialam ang presidente ng Amerika? Marami kasi nagsasabi, malamang hindi kasi nakikinabang ang Amerika. Sip-sip si Marcos sa Amerika. As in, mihigop ng utot ang ating presidente sa presidente ng Amerika. Kaya kita ninyo, kahit anong command, kahit anong sabihin, uto-utong sumusunod sa Amerika, naging tuta na ng Amerika itong si Marcos. Kaya, imposible na arestuhin ni Trump dahil nakikinabang daw si Trump sa pamamahala ni BBM. Dahil siyempre, alam naman natin, kahit tarantaduhin na ng Marcos government ang ibang bansa, basta wag lang ang Amerika. Kasi nga alam natin na sa kasaysayan, yung kanyang ama, kaya naman napatalsik, aside from the quote-unquote people power ko, no? Alam naman ng lahat, kung hindi nangialam ang Amerika, kung hindi kinuha ng Amerika si Marcos Sr., hindi maaalis sa pwesto yun. Actually, kung maaalala nyo, di ba, dati, bago ako maging anti-Amy na rin, naimbitahan pa tayo noon sa nag-perform sa Ilocos. Inimbitahan tayo ni Senator Amy noon, governor pa siya that time. At nung nagkikwentuhan na kami, isa yan sa mga natanong ko. What really happened during the quote-unquote Paway incident? Tama pala yung kwento ng iba. Sinabi niya mismo ito sa akin, ang talagang alam namin, Paway kami dadalhin, hindi sa Hawaii. Pero ang alam din nila, Amerika ang nagdala sa kanila. Kaya idiniretso sila sa Hawaii. So, ibig sabihin, there is an intervention of the American government at that time para matanggal sa pagka-presidente itong si Marcos Sr. Kaya ngayon, alam na alam ni BBM kung kanino sisip-sip. At si BBM ay sumipsip ng todo dito kay Trump at saka sa administrasyon ng Amerika. Kasi nga, alam naman na pagka siya po ay magloko-loko, hindi siya matatanggal kung sip-sip at humihigop ng utot ng presidente ng Amerika itong si BBM. Pero ako I have this somehow faith and believe that si Trump ay kahit papaano ay makadiyos at makatao. I do not know. Hapon nga isang araw meron akong nakausap na mga Amerikano dito. Alam nyo kasi dito sa Japan, kuwela dito maganda kahit ibang lahi, kunwari nagiinuman kayo, pwede kayong makipag-usap, makipagkwentuhan na walang problema. Basta hindi ka lang violente. Kasi sa atin, hindi mo pwedeng gawin yun. Makipag-usap ka doon sa kabilang table. Away ang abutin mo, bugbugang kayo niyan. Dito pwede yan, cool. Nung umiinom po ako one time, kami na po ni Bojo. Shout out kay Bojo, panoorin nyo YouTube niyan kay Bojo.
nung nanonood po ako nag-uusap po kami ni Bojo dito sa Kabukicho Tower, doon sa mga izakaya doon. Pero kami nakatabing mga foreigner, mga Amerikano. Sobrang tabi na siya. Tumabi sa amin malapit. Ewan ko kung kursunada ako nito mga to, kursunada si Bojo. Pero hindi naman mga bayot. Nung kikwentuhan, alam mo, syempre, na-intriga ako sa kwentuhan nila. Hanggang yung isa pala military. At galit na galit siya sa China. Alam mo naman tayo, nakibat-in na rin tayo sa kwentuhan ng politika. So, and sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanila, how do you see Trump as a president? Do you think the assassination or the attempted assassination of Trump is true? Sabi ko, pinractice natin yung English natin, Brad. Siyempre, tuwan-tuwa naman sila. Wow! This person knows how to speak in English. Sabi ko, yeah, of course. I am from the Philippines. Oh, your president. Ganun ang tingin. Your president. Gumanon, no? Sabi ko, pambirang buhay oh. Mukhang may nababalitaan sila. Kaya tinanong ko, pinasok ko yung, yung sabi ko, what do you think of the policies of Trump? Kasi di ba may mga announcements si Trump, mga polisiya niya. May ina-announce siya tungkol sa mga immigrants. Kasi issue ngayon yan issue yan sa buong mundo. Yung nangyari sa Australia, yung nangyari during the New Year celebration in Paris, France, yung kaguluhan sa Amsterdam, may kaguluhan din. At isa nga yan sa big issue ngayon dito sa Japan, yung kaguluhan. Dahil nga na parang, alam mo na, may mga ibang lahi. At ayoko i-pinpoint yung, pero may ibang mga lahi dito na nanggugulo na hindi, alam mo yan, hindi sila nakikiayon sa pamamalakad o kultura ng Hapon. Pag-usapan natin yan, maya-maya. Hindi kasi alam mo, importante yan Ako bilang, I think, 10 years na ako nagpupunta dito sa Japan for Christmas and New Year. Nakikita ko yung changes. Nakikita ko yung dami ng foreigner, yung gaijin, tinatawag nila. Although, there are good and there are bad na nangyayari. Halimbawa, dati kasi talagang napakahirap pumasok sa ibang mga restaurant na for Japanese only. Meron sila kasing ganong attitude One, it's not because they're racist. Akala ko noong una because they're racist. No. Ayaw nila magpapasok because they cannot speak well in English and they don't want to be misunderstood o misunderstand, whichever you like. Alam mo yun, hindi kasi sila, parang ganito Ang prinsipyo kasi ng Hapon ay hindi makasagabal. Hindi makaperwisyo. Yan ang kanilang So any conflict, ayaw nila nun. So kaya sila hindi tumatanggap ng foreigner because hindi maiintindihan yung system ng kanilang bar o ano bang tawag mo diyan. Whether that is a bar just for drinking kasi meron silang halimbawa may mga patong sila na 350 kasi para hindi tambayan. O kaya naman minsan 1,000. Depende yan sa bar kung anong klase. O minsan naman 3,000 o minsan 10,000. Depende sa bar. Okay? Ngayon, kung minsan kasi mga foreigner nagrereklamo sa ganun, lalo na yung actually mga puti ang mahilig magreklamo sa ganyan yung cover charge. Kaya sa kanila ayaw nila ng foreigner. Yun ang dahilan, not because of racist. Kasi hindi lang magkakaintindihan sa sistema. Tapos hindi ka pwedeng tumambay, unlike yung iba. Bawat, isa lang ang alak. Tinambayan mo na buong araw, buong gabi. Di ba? Dito, bawal yung ganun. Kailangan talaga umorder ka. Kung hindi ka man order, magkakaroon ka talaga ng charge. And because of that, nagkaroon na ng issue sa mga foreigners. So, hindi sila nagpapapasok. But, as time goes by, nung tumatagal na, etong mga Japanese naka-adapt na rin. Somehow, yung iba sa kanila natuto na rin mag-English. Kaya, natatanggap na ngayon ng gaijin o yung foreigner. Ang foreigner means, yung gaijin means foreigner. So, napapasok na nila, pinapayagan na nila. Yun yung good part.
ang bad part, itong ilang mga foreigner na binababoy ang kultura nitong mga Hapon. Binababoy ang ng itsura ng Japan. Halimbawa, yung maingay. Ayaw na ayaw nila niyan. Yung nakakaistorbo. Alam mo pa ba naman, minsan yung mga foreigner, minsan pamilya, biglang titigil habang naglalakad. Siyempre, sa sobrang dami ng Hapon na naglalakad, madidistract yung flow ng traffic ng mga taong naglalakad. Medyo nabibwisit sila sa ganun. Tapos yung uupo sa kalsada, yung mga ganong klaseng style, ayaw nila nun. Nabibwisit sila dun. Ayaw nila ng mga ganong klaseng pangyayari. Kaya din, nagkaroon din ngayon ng bagong Prime Minister itong Japan na medyo in-stop particular yung mga isa sa issue dito yung in-stop nila yung pagpasok ng mga Chinese immigrant. Kasi punong-puno na ng Chinese immigrant dito. Kahit nga, sabi nga doon sa isang news, buong building na occupy na nila. Sa kanila, hindi ganun yun Tapos meron din silang, ayaw man nilang sabihin, pero may isa silang relihiyon, hindi ko na rin sasabihin, na medyo pinipigilan nilang pumasok. Bakit? Kasi nag-iingay, nagpipray sa kalsada. Bawal talaga dito yun. Mag-ingay. So, yun yung mga bagay na nagiging problema. Ako, as a foreigner, apektado. Kaya nga sana ako, nakikiusap ako sa mga foreigner na pupunta dito. Although tayo mga Pilipino, we can adapt. Tayo mga Pilipino, sanay tayo dyan yung mag-adapt sa kultura ng iba. Itong mga hindi ho nag-a-adapt. Yeah, sure. You can use it. Tinala, maganda ka. Hindi, sinampal kita. Joke lang. Kayo naman. Sumimas yan ako dun, Hindi. Anyway, yun na nga, di ba? Ngayon, dahil sa mga nangyayaring ganito, yung pagkocross ng border sa iba't ibang bansa, isa yan sa mga sinabi ni Trump. At kaya nga nung tinanong ko yung mga Amerikano nung kausap ko, at gusto nila yung mga ganong patakaran ni Trump. And si Trump, very concerned daw siya sa humanity, safety ng kanyang bansa, sa kanyang, kasi siya I remember, medyo ito si Trump, medyo Christian to. Hindi ko alam kung talagang devoted Christian siya, pero yung kanyang prinsipyo, pang-Christian talaga So, sabi niya nga, di ba, nung dati, tinanggal nung isang presidente yung mga religion o yung cross sa kanilang school. Si Trump, binalik niya lahat yan. Kasi nga gusto niya ibalik yung morality sa bansa niya. And that is good. As a matter of fact, there is some churches are now declaring American revival sa kanilang bansa. Going back to the scripture, yan ang nangyayari ngayon sa bansa ng Amerika. Because dapat natin maintindihan, this is all about saving the nation of America. And one of the reason, at mismong nakita ko nga doon sa isang interview, ay gusto nilang i-protect yung ibang mga bansa tulad na rin ng Taiwan, di ba? Yan yun, kaya nga nagkaka-conflict sila sa China. Yan yung kanilang parang advocacy. Ang tanong na lang talaga dito, tayo kayang Pilipinas, poprotektahan ni Trump from distraction. Yan ang ating ilagay siguro sa comment. Maybe we can share this video to our American friends. If you're really concerned on humanity, please save our country from our president. Our country is doomed for corruption and drug addiction. And the crime rate is going up as well as unemployment is going up. The Filipinos are now in real chaos. I hope that the President of America would consider helping us
I don't know how. Maybe you can convince your friend, BBM, our president, to stop whatever he is doing. Again, it is not I who said that. It is his sister that we have a drug addict president. Imagine it. Breakfast is like that. Trump, can you see that? Our president is having a breakfast like that. And the person who said that is not political enemy, but his sister. So, Trump, if you have the advocacy of saving other countries from disaster, would you consider saving us? Again, I'm not saying illegal ways or out of the Constitution, but with respect to our Constitution, do your legal thing. Maybe you can convince our president to stop all the corruption. The true move to stop our corruption. Ang naintindihan kaya ako ni Trump, lalo siya naguluhan. Diba? Yan naman yun eh. Legal way. Inside yung ating constitution. Constitutional way. Diba? Convince the president to just resign. Convince the president, to convince the president to change for the better. Or if not, just resign. Diba? As simple as that. I hope the American government would hear us. Pero syempre, kung nakikinabang sila, baka malamang sa malamang, hindi sila gagalaw. Kaya lang, alam mo, yung ginawa nila sa Venezuela, it's really something. Kasi yung iba tinatawag itong extrajudicial eh. Sabihin, beyond laws. Right now, ang mga pumalag lang Cuba, actually medyo pumalag daw ang China, nakita ko sa news na parang hindi dapat daw yun, pero hanggang ganun lang. They cannot do anything aside from magbigay lang ng political statement. But this is a big thing. Sana this would somehow ito, give an impression to other presidents, especially our president, na magbago-bago, na umayos-ayos. Di ba? Or, parang bang sinasabi natin na ayusin mo sarili mo. Kung hindi ka ayos sa sarili mo, mag-resign ka na lang. Kasi kawawa na Pilipinas. Mag-resign ka na lang kung hindi mo rin naman aayusin yung sarili mo, BBM. Di ba? Wag mo nang antayin na dukutin ka pa o hulihin ka pa ng ibang bansa. Kasi ginawa na nila yun eh. Malay mo. Diba? Gawin uli nila. Hindi natin alam yan. We're not saying na dapat nilang gawin yun ha. Pero again, hindi naman natin kontrolado ang utak ng Amerika. Sana lang, magising-gising na itong presidente natin. Kasi yung anti-corruption niya na ICI, walang kwenta eh. Kaya nga nag-resign halos lahat, isa na lang natitira. Lahat ng commissioner, lahat ng nag-resign na. Kasi alam nilang walang kwenta, moro-moro lang. Alam nilang, 'di ba, hindi naman talaga seryoso yung presidente itigil ang korupsyon. Tapos yung kinasabi nila may makukulong hanggang ngayon, tapos na New Year. Nakulong ba ang mga congressman? May nakulong ba? Wala. Yung pinsan niya ba nakulong? Hindi. So isang malaking katarantaduhan talaga yung anti-corruption. Plus, lumalala pa ang krimen sa Pilipinas. So, kung hindi mo ayusin yan, BBM, baka mamaya, kung hindi man Amerika magtanggal sa iyo, baka taong bayan na magtanggal sa iyo sa posisyon. Huwag naman sana, ayoko ng kaguluhan. Pero baka ganun eh. Sumagad na sa buto yung kahirapan ng tao, magwala na. Ayoko yung ganun kasi magulo yun. Pero di natin makokontrol ang isip ng mga Pilipino kung yun ang kanilang gawin. Kawawa naman tayo. Kasi ayoko talagang presidency yung ganong klase sa Pilipinas na every time na lang na may ayaw na presidente, kailangan tanggalin sa posisyon forcefully. Ayoko ng ganon.
Pero, paano kung gano'n ang isipin ng mga Pilipino? Naku, patay tayo dyan. Baka mamaya, magkagulo lang sa Pilipinas. Kasi tandaan ho natin, even if yung AFP ay kontrolado niya, merong mga young officers na makabayani pa talaga at may prinsipyo pa talaga. Yung mga young officers dyan na talaga nakikita nila na we're headed to destruction. Baka mamaya may gawin silang hindi maganda. Wag naman sana. Pero, alam mo yun, hindi natin mapipigilan yung ganyan. So, ikaw, bahala ka, BBM. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.